binalik nila yung bola. Wala namang remand sa konstitusyon, walang remand sa rules ng impeachment court ng Senate. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. Matinding galit ang sumalubong sa desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Pinatay na raw kasi ni SP Chis Escudero ang kaso sa kasalukuyang Kongreso. Ibang labanan na ang aabangan sa 20th Congress. Sa ngayon, nasa Korte Suprema at sa kalye ang issue ng bise. Sino kaya ang mananaig at sino ang masusunod? Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mga senador tinawag na duwag ng mga rallyista matapos ibalik sa Kamara ang impeachment case ni VP Sara. Desisyon ng mga senador labag sa batas ayon sa legal experts. Utos ng impeachment court, hindi raw pwedeng isnabi ng Kamara ayon kay Senate President Chis Escudero. Pero deadma sa ngayon ang mga prosecutor. SP Chis at PBBM nagkausap nga ba tungkol sa impeachment? Usaping impeachment, umabot na rin sa Korte Suprema. Paglilitis kay VP Sara, pinatitigil ng ilang abogado sa Mindanao. Pagtatalaga kay Acting PCO Secretary J. Ruiz, hindi kinumpirma ng 19th Congress. Balik bromance na ba? World's richest man, Elon Musk, pinagsisisihan daw ang ilang post laban kay US President Donald Trump. At singerist na jokerist pa mga pakulo ni PBBM sa ilang public events. Alamin. Patuloy pa rin tayong nakatutok sa impeachment saga ni VP Sara. Nasa Senate pa rin sina Dexter Ganibe at Hannah T. Nakatutok naman si Francis Folve sa mga kilos protesta sa labas ng Senado. Sa batasang pambansa naman, nagbabantay ang ating Mojo, Joan Manalo. Duwag ang mga senador at traidor sa konstitusyon. Yan ang galit ng sigaw ng mga nagpoprotesta sa labas ng Senado matapos ibalik ng impeachment court sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nakatutok dyan si Francis Folve, live nag-uulat ngayon mula sa Pasay City para sa kanyang agenda report. Francis, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan na mainit kanina? Hanggang sa mga oras na ito ay tuloy pa rin naman itong pangangalampag ng mga galit na rallyista dahil daw yan sa pagtraidor sa bayan ng mga senador sa VP Sara impeachment kagabi. Tila nakikisama ang panahon. Makulimlim at panakanakang bumubuhos ang ambon at ulan. Tulad raw ng damdamin ng libu-libong rallyista dito sa harap ng Senado. Halo raw ang emosyon mula sa drama sa sesyon kagabi nang mag-convene ang impeachment court at sa huli ay nag-rule ang senator judges na ibalik sa Kamara ang reklamo. Dinaig pa nga raw nito ang mga teleserye. Busina! Busina! Humingi rin sila ng busina sa mga motoristang dumadaan bilang suporta sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Nagsindi pa ng kandila at nag-vigil
para ipakita ang ngit-ngit nila sa nangyari. Nakakagalit naman kasi talaga yung ginawa ng ating Senado na pag-remand noong impeachment complaint, pabalik ng House of Representatives, binalik nila yung bola. Wala namang remand sa konstitusyon, walang remand sa rules ng impeachment court ng Senate. Panawagan natin ngayon, dapat the House of Representatives reject yung binabalik sa kanila kasi sa totoo lang hindi naman talaga ito constitutional, at we're hoping that today, last session day ng Senate, na sana naman ay matauhan at magising yung ating mga senador. Malinaw para sa mga rallyista na delaying tactic na naman ito, kaya maituturing daw ang Senate drama na isa sa lowest at darkest period sa kasaysayan ng Senado. Doon sa decision kagabi, parang naduwag yung ating mga senators. Natatakot ba sila kay VP Sara o gusto nilang protektahan siya? Klaro naman ang panawagan ng taong bayan. Majority, 9 out of 10, gustong matuloy yung impeachment trial, gustong makita yung ebidensya. Saan ba talaga napunta ang Confi funds? Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Dismayado rin sa panonood niya kagabi si Attorney Filomena Arteche na taga-Ateneo. Nagpunta daw siya para ipahayag ang suporta sa 5 senador na nanindigan sa gusto ng mas nakararami na ituloy na ang paglilitis. There's nothing in the Constitution which says that the impeachment complaint should be remanded. Dagdag niya, co-equal bodies ang Senado at Kongreso, kaya pwedeng ibalik muli ng lower house ang kaso at simulan na ang impeachment trial. Nakimarcha rin ang pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Galit na galit niyang sinabi na sisingilin nila ang mga traidor na senator judges na nagpabaya sa kanilang trabaho. Meron po tayong mga judges na bias para kay VP Sara Duterte. Sila po ata yung nanalo kagabi, pero sa dulo po ng lahat sa kasaysayan ng Pilipinas, laging nananalo ang taong bayan, laging nananalo ang tama, at yun po yung ipapanalo natin ngayon. Nandito rin ang ilang mga complainant katulad ng binansagang running priest na si Father Sunny Reyes. Corina, kanina pasado 3:30 ay natapos ang programa na pinangunahan ng Akbayan Party. Mabilis ding nag-disperse ang ilang lumahok at sasabayan sa pagbuhos ng ulan. Pero umabante naman ang ilan pang progresibong grupo tulad ng Bayan at inuga nila at kinalampag ang gate ng Senado. Agad naman silang pinigilan at pinaatras ng security personnel sa likod ng gate. Hinarangan ng truck ang gate ng Senado at naging stage na ngayon kung saan nagdiwang ng isang misa at hanggang ngayon nga ay nagsasagawa pa rin ng programa ang grupong ito dito sa aking likuran. Corina? Francis, kailan nagsimula ang pagtitipon ng mga tao kagabi pa? Alam mo, Corina, 3 araw na nagtitipon dito sa harap ng Senado itong mga rallyista. No? At sa kanilang 3 araw nga, sabi nila, bukas wala na dito magrarally, pero magsasagawa sila ng misa sa may EDSA Shrine kung saan itutuloy nila nga daw ang panalangin para dito sa impeachment case na ito. Corina. Meron ba tayong bilang, mga estimate kung ilan ang mga rallyista ngayon dyan? Kanina, Corina, bandang 3:00, no, bago mag-disperse yung mga tao, sa estimate ng organizer dito ay umabot sa 10,000 itong mga dumalo. No? Pero ngayon, mas manipis na yan, katulad ng nakikita nyo sa aking likuran. Halos 2 speakers na lamang at magtatapos na yung kanilang programa. Sa ngayon ay nasa 500 na lamang itong mga tao na nagrarally dito sa ating likuran, dito sa harap ng Senado, Corina. Okay, maraming salamat si Francis Folde, nag-uulat live mula sa Pasay City. Samantala, 4 na buwang dinribol para lang ipasa. Nasa Kamara na ulit ang bola matapos ibalik ng Senado ang reklamo laban kay VP Sara. Naging mainit ang mga debate bago ito na pagbotohan. Ang ilang eksena huli sa kamera. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe, live din mula sa Senado. Dexter. Corina, babala, ang Marites ay nakakasira sa magandang pagkakaibigan. Marites din ang sinasabing dahilan kaya nagkainitan sina Senator Joel Villanueva at Robin Padilla kagabi. Pero bukod dyan sa mga maiinit, matensyon na eksena sa impeachment court, may mga eksena rin na mapapangiti ka na lang. Ito ang eksena kagabi sa gitna ng mainit na debate matapos magmosyon si Senador Bato de la Rosa na ibasura na ang impeachment case ni VP Sara at mag-object si Senador Joel Villanueva.
Susugurin na dapat ng tinaguriang bad boy ng pelikulang Pilipino si Tess Daman na nakaupo sa isang mesa nang mag-suspend ng sesyon. Mabilis pa sa alas 4 ang kanilang mga kasamahan para mag-referee sa muntik ng ikalawang bersyon nang nooy muntikan na ring sagupaan ni na Senador Alan Peter Cayetano at Mig Zubiri. Ayon kay Villanueva, isang marites ang posibleng dahilan kaya nagalit sa kanya si Binoy. Sinubukan naman nating kunin ang panig ni Padilla pero wala pa itong tugon. Pero sa kanyang talumpati kagabi, inamin ni Binoy na naging mainit ang debate. Alam ko po na napakainit at napakamabigat ang hangin dito sa ating bulwagan. Punong-puno ng tensyon, palaisipan, mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF. I love you, pare. Alam kong may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika. Bago pa man tumayo si Padilla, nakipag-ayos naman agad siya kay Villanueva. Pero hindi naman lahat mainit at seryoso ang sitwasyon sa plenaryo. Nagtrending na rin ang biroan ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Nancy Binay matapos nilang magsuot ng kanilang robe bilang Senator Judges. Nagmano kasi si Estrada kay Binay at humalik sa kamay. At game naman si Binay dahil gets na niya ang ginawa ni Estrada. I think impeachment ata ni Chief Justice Corona yan. Tapos ang nakasulat ay parang pag ako daw ay nagsuot ng robe, pupunasan ako or mapagkakamalan ako ng sereno. Sa kabila ng iba't ibang eksena, ang pinaka nag-trending ay ang resulta ng botohan. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. 18 ang nagkaisa para i-dribble back sa Kamara ang articles of impeachment. 5 ang kumontra. Puri na maituturing ng deads o dedo na ang pagsasagawa ng impeachment trial ngayong 19th Congress. Galing na mismo kay Senate President Chis Escudero ang mga pahayag na sinasabi niyang the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Ibig sabihin, anuman ang desisyon ng 19th Congress ay hindi niya pwedeng ipagsaksakan sa 20th Congress na ito ay sundin. Kaya pagpatak ng June 30 ay ibang usapan na yon dahil mababago na rin ang komposisyon ng 20th Congress, yung mga mambabata sa Senado at sa Kamara ay mabago na rin. Baka nga, pati yung liderato ay mabago rin. Corina. So Dexter, para lang malinaw, binasa namin ni Willard yung resolusyon at tila wala namang binabanggit na dahilan kung bakit nila eksakto ibinabalik sa mababang kapulungan itong impeachment. Dahil mayroon na rin mga ekspertong legal na nagpaliwanag sa atin na hindi naman nila kailangang tapusin ang paglilitis sa kasalukuyang Kongreso, kundi simulan na. At kung saan nila iwan, doon naman pupulutin at itutuloy ng susunod na Kongreso. So yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero, parang medyo hindi sumuswak doon sa nakasulat din sa hindi nakasulat sa kanilang resolusyon. Sa inyo bang press o media dyan sa Senado, malinaw ba sa inyo ang basehan kung bakit nila ibinabalik sa mababang kapulungan? Ang taging sinasabi, Corina, yung naging motion nga kagabi dahil kini-question yung constitutionality. Dahil constitutional infirmed daw itong articles of impeachment dahil sinasabing may paglabag doon sa 1-year ban. Yun lang yung sinasabi at kailangan nila ng sertifikasyon mula sa Kongreso na ito ay hindi lumalabag sa konstitusyon. Corina. So ano na ang game plan daw ngayon ng Senado? Tatanggapin na lang nila yung galit ng ibang tao. Ganun na nga siguro ko rin dahil ang bola ngayon ay na-dribble back na doon sa Kamara. Ngayon, wait and see sila kung anong mangyayari. Pero sa Friday ay mag-a-adjourn si Nidiena. Ibig sabihin, tapos na yung regular session para sa 19th Congress. Corina. So ano-ano pa ang mga tinalakay, Dexter, ng mga senador ngayong last day ng kanilang session?
Tama ko rin na huling session ngayon ng 19th Congress bago mag-adjourn si Nidia sa Friday at isinalang kanina yung mga mahalagang panukalang batas na umabot na sa third and final reading at umabot na rin sa Bicameral Conference Committee para ito ay maratifikahan at maipasa na sa Pangulo. At maya-maya lamang din ay isasagawa na rin itong espesyal na sesyon para doon sa 6 na mga senador na gagraduate na. Corina. Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Nanindigan ang Kamara na labag sa batas ang pagbalik ng mga senador sa Articles of Impeachment. At para kay Congresswoman-elect Laila De Lima, naging korte na ng kababalaghan ang Senado. Yan ang agenda report ng ating Mojo, John Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. John, go ahead. Willard, deadma ang House of Representatives sa sinuling articles of impeachment until they are clarified by the actions and the orders of the Senate Impeachment Court. Ito ang idiniin ni House Prosecutor Jervil Luistro na nagsabing maghahain din daw sila ng motion to seek clarification sa Impeachment Court. Malinaw ang tindig ng mga miyembro ng House Prosecution Panel sa ginawang pag-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Para sa kanila, isa itong tahasang paglabag sa konstitusyon dahil nasa Senado na daw ang bola to try and decide patungkol sa impeachment ni VP Sara. Giit ni Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na magsisilbing miyembro ng House Prosecution Panel sa 20th Congress na kababahala ang mga naging desisyon ng Senado. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw na malinaw sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than 1/3 at least ng mga members ng House ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Pinaalalahanan din ni Jokno ang senator judges kaugnay na naging motion to remand the articles of impeachment. Paliwanag niya, hindi umuupo ang Senado bilang lawmaking body sa isang impeachment trial, kaya hindi raw dapat sila naghahain ng motions. Ang dapat mag-file ng mga motion ay yung mga parties, pero wala pa nga yung mga parties doon eh. Kung manggaling halimbawa sa defense ang motion na ganyan, dapat didinggin nila. Pero bakit galing sa member ng court? Wala rin sa rules po yon na inaprubahan nila. Ang repercussion yan ay pwede bang gawin yon? At dapat ba inaksyon yung ganun klaseng motion? May pahayag din sa incoming House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima kaugnay sa ginawang pag-remand ng impeachment articles ng Senado na tinawag niyang korte ng kababalaghan. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. Buwelta pa niya, wala na sa batas ang mga pinag-usapan ng Senado tungkol sa impeachment. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Lahat din daw ng mga naging proceeding at motion ng Senate Impeachment Court wala ng legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Natanggap na ng Office of the Vice President ang writ of summons para kay VP Sara mula sa Senate Impeachment Court bandang 11:05 kaninang umaga. Kinumpirma ito ng OVP pero hindi nabanggit kung sino ang tumanggap ng summons. Nakita naman ng mga miyembro ng media si Senate Surgeon at Arms Roberto Angcan sa labas ng tanggapan ng House Secretary General pero tumanggi itong magbigay ng pahayag.
Willard, no, sinabi kanina ng House Prosecution Panel na saka pa lang sila magsasabi ng kanilang desisyon kapag natanggap na nga nila itong explanation o yung clarification ng Senate Impeachment Court. Should it be something that they as a House Prosecution Panel can comply to? Ito nga ang mga sinasabing orders ng Senate Impeachment Court. At pagdidiin nila kanina, hindi naman daw ito disobedience dahil gusto lang naman daw nila ng guidance and enlightenment para raw makapag-comply sila ng maayos sa mga orders ng impeachment court. So matatandaan nga rin natin na dalawa itong naging order ng Senate Impeachment Court. Una na nga dito itong certification tungkol sa compliance with the Constitution doon nga sa nasabing 1-year prohibition rule, kung saan mariin namang pinanindigan ng House Prosecution Panel na sumunod sila fully and strictly sa requirements ng Constitution at hindi nila nilabag ang 1-year ban rule ng Konstitusyon. Pagdating naman dito sa pangalawang order ng Impeachment Court as to whether the 20th Congress would be willing to continue with the trial, sabi rin kanina ni Luistro na it is impossible to be complied dahil hindi pa naman daw nagbubukas ang 20th Congress. Kumbaga kailangan daw munang mag-adjourn ng 19th Congress, but they're also looking forward for the 20th Congress to convene ngayong darating na July 28 kasabay ng SONA. Kaya para sa House Prosecution Panel, wala nang makapipigil pa sa impeachment ni VP Sara dahil na-acquire na rin daw ng impeachment court ang jurisdiction over the person of the respondent. So ayun nga, nabanggit na rin natin na naihain na yung writ of summons para kay VP Sara at malugod din daw itong wini-welcome ng House Prosecution Panel dahil this signifies na tuloy nga itong ating impeachment trial. Sabi pa nga ni Luistro kanina, the impeachment is very much active and alive. Kahit pa na nag-move itong Senate Impeachment Court to remand the articles of impeachment. At ayan na muna ang latest dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Willard. Joan, kung ang mga House prosecutors ay naniniwalang labag sa saligang batas, itong pag-remand ng Senado sa Articles of Impeachment, may naririnig ka na bang nagbabalak na dumulog sa Korte Suprema? At least among the House Prosecution Panel. Willard, sa ngayon wala pa tayong naririnig na mga balitang ganyan, yung mga House prosecutors natin na maaaring dumulog sa Senate dahil ayun nga gusto muna nilang i-clarify with the Senate Impeachment Court kung ano nga ba talaga itong mga orders, itong mga actions na nais nilang gawin nitong ng House Prosecution Panel. Willard. At Joan, may impormasyon ka na ba kung kailan nila ihahain itong motion to seek clarification? Willard, kanina nabanggit nila na they are planning to file this motion within the day dahil gusto na nga nilang matapos na rin masimulan na rin agad itong pagpoproseso nga nitong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Willard. Okay, maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. Malinaw para kay Senate President Chis Escudero na hindi pantay ang papel ng Senado at Kamara pagdating sa impeachment. Ang tanong, sino ba talaga ang dapat na masunod? Ang Korte o ang Konstitusyon? Narito ang agenda report ni Hana T. live mula sa Senado. Hana, ano ang posisyon ni SP Chis sa pagbalik ng Articles of Impeachment sa Kamara? Willard, makailang beses sinabi ni SP Chis na wala silang balak ilibing ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte pero lumipas ang 4 na buwan at tila ganun pa rin ang nangyari at tila take it or leave it ang mensahe ni SP Chis sa House Prosecution. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang bycam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Walang choice ang House of Representatives kundi mag-comply sa hinihingi ng impeachment court. Yan matapos ipasa ng Korte sa Senado ang mosyong ibalik sa Kamara ang mga reklamo laban kay VP Sara. Paglilinaw ni SP Chis Escudero, hindi naman co-equal ang dalawang chamber pagdating sa impeachment. Prosecutors ang House habang Korte ang Senado. Hindi magkapantay ang partido
at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Ang grounds ng motion, kailangang i-certify ng House members na di sila lumabag sa 1-year ban rule matapos magpasa ng 3 impeachment complaint nitong nakaraang taon. At dapat mag-commit ang 20th Congress ng House na handa itong i-pursue ang impeachment complaint laban sa bise. Pero trabaho nga ba ng Senadong questionin ang proseso ng House pagdating sa transmission ng impeachment articles? May nakapaloba sa rules na bawal mag-move kaugnay sa anumang bagay kaugnay ng impeachment. Wala namang pagbabawal eh. Karapatan din daw ng senator judges magmosyon tungkol sa pagpapadismiss ng reklamo laban kay VP Sara o pagpapakonvict sa kanya. Una nang pinuna ni Senator-elect Ping Lacson ng paghiling ni De La Rosa na ibasura ang impeachment. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Depensa ni Escudero, di niya pwedeng pigilan ng senator judges tungkol dito. Gusto niyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin ito lamang ang pwede niyong sabihin, ito bawal niyong sabihin? Lumitaw ang isang Politico report na may private conversation umano sina PBBM at SP Cheese tungkol sa pag-scrap ng trial. Paglilinaw ni Escudero, di sila kailanman nag-usap tungkol sa impeachment at prioridad daw ang pagpasa ng priority bills. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ang session. Una na ring nilinaw ni SP Cheese na di nila intensyong patayin o i-dismiss ang impeachment complaint. Katunayan, nakapagpadala na ang Senado ng summons laban kay VP Sara ngayong araw at natanggap na ito ng OVP. May 10 days para sumagot ang bise. Si incoming Senator Tito Soto at posibleng kalaban ni SP Cheese sa Senate presidency, pinaalalang hindi supreme ang plenaryo, kundi ang konstitusyon. Willard, technically hindi dismissed ang impeachment complaint laban kay VP Sara pero parang tinanggalan ng buhay yung reklamo na sinabi na rin ni Senator Judge Coco Pimentel na tila tantamount ito sa outright dismissal na sinabi rin ni Senator Judge Risa Ontiveros at matinding disservice daw ito ayon sa kanya. Sila ay dalawa doon sa 5 bumoto na hindi sila pabor doon sa motion kagabi na ibalik yung mga reklamo sa House of Representatives. Willard. Hana, may reaksyon na ba ang mga senator judge doon sa balak ng House prosecutors na maghain ng motion to seek clarification sa dahilan ng pag-remand ng articles of impeachment? Willard, pinaalala sa atin kanina ni SP Cheese na ang sino man, mapa-House Prosec man o sino mang individual ay gustong questionin yung naging move ng Senado ay bukas naman sila na tanggapin na kung gusto ba nilang akyatin ito, iakyat ito sa Korte Suprema dahil sabi naman ni SP Cheese, ang pwede lang mag-decide kung tama ba o legal itong nangyari ay ang Korte Suprema. Willard. Okay, maraming salamat sa iyo, Hana T. Live mula sa Senado. Bukod sa kalsada, umabot na rin sa Korte Suprema ang usapin sa impeachment trial ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sa isang supplemental petisyon na inihain ngayong araw ni Attorney Israelito Torion at ilang Mindanaoan lawyers, pinatitigil nila sa Korte Suprema ang impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Torion, hindi na maaaring tumawid sa 20th Congress ang paglilitis. It is our humble contention that it cannot cross over because it violates the principle of legislative discontinuity. And it means that all pending matters and proceedings that are present in one Congress cannot cross over to the next Congress. Dagdag ni Torion, hindi pwedeng madaliin ang impeachment trial. The days remaining between today and until June 30 are so few, and a
an honest-to-goodness trial cannot be undertaken anymore without offending due process. Pero sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Constitutional Law Professor at former Dean Attorney Tony Laviña na walang debate sa issue na ito. Pwede raw i-carry over ang paglilitis sa next Congress dahil continuing body ang Senado pagdating sa non-legislative matters. Kasama na rito ang impeachment. Walang duda yan, walang debate tungkol dyan. Di ba? Na may mga bagay na natili sa isang Congress na pwedeng itawid sa bagong Congress. As long as hindi legislative. Ganito rin ang posisyon ng lead counsel para sa third impeachment complaint na si Attorney Amando Ligutan. Buwelta niya, 2004 pa lamang, mayroon ng ruling ang Supreme Court sa kung ano ang tinatawag na legislative functions na hindi maaaring i-carry over sa susunod na Kongreso. Yung question na pwede bang ipagpatuloy ng susunod na Congress, that only applies to what we call legislative functions. So yung usapin, yung mga opinion ng ating mga court legal experts na hindi naman lang nagme-mention ng case ng Pimentel, for me, it lacks depth, it lacks rigor. Una nang lumabas ang isang draft resolution mula sa kampo ni Senator Bato de la Rosa patungkol sa pagbabasura sa impeachment trial ni VP Sara dahil umano sa legal technicalities ng pag-carry over nito sa sunod na Senado. Pero ngayong na-convene na ang impeachment court, ang patuloy na nakabinbing tanong ay kung kailan isasagawa ang presentation of impeachment articles laban sa pinakaunang impeached Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Bypassed ang dapat sanay ad interim appointment ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Hindi ito napag-usapan ng Commission on Appointments ngayong huling araw ng sesyon ng 19th Congress. Dahil dito, kailangan daw i-reappoint ni PBBM si Ruiz ayon kay Senator Joel Villanueva. Noong nakaraang linggo, dinefer ng CA ang confirmation hearing ni Ruiz dahil umano sa kakulangan ng oras. Nitong Pebrero lang nang italaga si Ruiz bilang PCO chief. Mananatili sa LA ang Marines at National Guard troops until order is restored. Yan ang pangako ni US President Donald Trump sa harap ng mas umiinit pang mga protesta laban sa kanyang immigration policy. Narito ang agenda report ni Mai Rodriguez. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. Isang malaking banta sa national security para kay US President Donald Trump ang anti-immigration protests sa Los Angeles. Nasa ikalimang araw na ang mga protesta sa second biggest city ng Amerika. Isang full-blown assault on peace and order at foreign invasion ayon kay Trump. Dahilan kung bakit libo-libong National Guard troops at daan-daang Marines ang pinadala niya sa LA. These are animals, but they proudly carry the flags of other countries. But they don't carry the American flag. They only burn it. Did you see a lot of the flags being burned? They weren't being burned by people from our country or from people that love our country. People that burn the American flag should go to jail for 1 year. That's what they should be doing. 1 year. And we'll see if we can get that done. We're going to try and get that done. Kasado na ngayon ang 8 p.m. to 6 a.m. curfew sa downtown LA. If you do not live or work in downtown LA, avoid the area. Law enforcement will arrest individuals who break the curfew and you will be prosecuted. Si LA Mayor Karen Bass at California Governor Gavin Newsom ang sinisisi ni Trump sa gulo. At hanggat hindi natatapos ang mga protesta, mananatili ang Marines at National Guard troops sa LA. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace.
Kumalat na rin ang mga protesta sa immigration policy ni Trump sa Chicago kung saan nagpang-abot na rin ang mga pulis at rallyista. May mga pagkilos na rin sa Atlanta at Washington, D.C. It could get worse if we don't come out and fight. If we don't come out and show that we are willing to stand up for our rights. Sila na kaya ang sunod na target ni Trump? Para sa Agenda, May Rodriguez, Billionario News Channel. Is the bromance back on? Kumambyo kasi si world's richest man Elon Musk matapos ang matinding bangayan nila ni US President Donald Trump. Sa X, sinabi ni Musk na pinagsisisihan na niya ang ilang posts laban kay Trump. Aminado naman siyang, and I quote, "They went too far." Nagkasugatan ang dalawa noong nakaraang linggo dahil sa pagbatikos ni Musk sa spending bill ni Trump. Sa kabila ng public feud, inanunsyo ng Pangulo nitong Lunes lamang na mananatili ang Starlink service ni Musk sa White House. Ilang investor ng kilalang gym network, tila na-scam daw ng CEO nito. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. In hot water ngayon ang isang kilalang gym network dahil sa panloloko umano ng CEO nito. Pumasok na sa eksena ang NBI para mag-imbestiga. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Nagpasaklolo na sa NBI Fraud and Financial Crimes Division ang ilang investors ng isang Filipino gym network laban sa nag-resign nitong CEO na si Phoebus Apollo Samson. Ito ay matapos umano nitong itakbo ang kanilang mga pera at magtago. Bago ito ay ilang Philippine Sports Performance o PSP fitness gym branches na ang nagsara. Ang dahilan pa ng isang branch, unpaid electrical, water at rental bills na ayon sa mga ulat ay dala raw ng pagkalugi ng gym network. Isang post sa Facebook pa ang nagsabing ilang buwan nang hindi sumasahod ang kanilang staff at hindi nababayaran ng dividends ang mga investor. Sa gitna ng kaguluhan, nanghingi ng paumanhin si Samson sa fitness community at sa mga individual na kanyang naagrabyado. Inamin nito na nagkaroon ng mismanagement sa kanyang parte na nakaapekto sa financial stability ng kumpanya. Nag-resign din siya effective noong June 1 pero tiniyak niyang babayaran niya ang lahat ng unpaid obligations. Ibabalik din daw niya ang operasyon ng branches
branches na pansamantalang nagsara at aayusin ang memberships. Pero mula nang maglabas ng pahayag 2 linggo na ang nakalilipas, hindi na muling nagparamdam si Samson. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, nagkaroon na ng meeting noong nakaraang linggo kasama ang bagong CEO ng PSP at isang third-party business consultant. Ang halaga ng perang apektado sa kaso ay nasa daang-daang milyong piso na posible pa umanong umabot sa bilyon. Noong nakaraang linggo rin, isang PSP branch sa Caloocan ang nanawagan sa publiko para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Samson. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. 6 na buwan, yan ang ultimatum ni Pangulong Marcos sa naghihingalong power provider sa Siquijor para tugunan ang power crisis sa lalawigan. Bukod kasi sa dagok ito sa pang-araw-araw na buhay, malaki ang epekto nito sa turismo ng lugar. Ang detalye sa ating Mojo, Ivy Reyes. We have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to emergency gensets. SIPCOR has to live up to its commitments. Tinaningan ni President Bongbong Marcos ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR para ayusin ang recurring power outage sa rehiyon. Nitong linggo, isinailalim under state of calamity ang Siquijor for 1 whole year para ayusin ang permanent damage sa mga planta nito. Ayon sa Energy Department, sa 10.5 megawatt demand ng isla, mahigit 8.8 megawatts lamang ang contracted ng Electric Cooperative ng Siquijor, ang Procelco. Mula June 1, araw-araw may load shedding schedule ang Procelco, isang preventive process para maiwasan ang total blackout sa pamamagitan ng pagbabawas ng power supply sa ilang mga area. Nagkaroon ng sitwasyon na napakahaba ng blackout. Kung minsan yung mga ibang residences, may kuryente sila 2 oras lang, 5 oras lang sa isang araw. Kaya binago na namin yun. So because it is this situation, the people are the ones, the victims of this situation are the ordinary people of Siquijor. Hindi na raw pwede ang patsi-patsing solusyon dahil ang electricity provider ang problemang kailangan sagutin ng SIPCOR, lalong-lalo na ngayong sentro ng Central Visayan Tourism ang Siquijor. Hindi po pwedeng paano hindi bibigay. Hindi pwede. It just cannot be. Sa 2025 ranking ng isang kilalang digital platform, top destination ng mga foreign tourist ang Siquijor. Matatandaan na ng unti-unting alisin ng travel restrictions, 6.2% ang itinaas ng ekonomiya ng Siquijor. Pero sa susunod na 6 na buwan, aasa muna ang Siquijor sa mga inimport na generator set mula Palawan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. May bawas singil ulit sa kuryente ngayong Hunyo. Nangako din ng Meralco na handa na sila para sa tag-ulan. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Bumaba ang singil sa kuryente sa ikalawang sunod na buwan nitong Hulyo. 11 centavos kada kilowatt-hour ang tapyas nitong buwan ayon sa Manila Electric Company o Meralco. Sa mga pamilya na may average na konsumo, narito ang katumbas na bawas sa bill. Paliwanag ng Meralco, matapos ang pinakamataas na demand noong huling linggo ng Abril, bumaba ang konsumo ng kuryente sa buong buwan ng Mayo, kaya bumulusok ang presyo sa spot market. Yung demand, ine-expect na natin na bababa from the peaks that we experienced during summer dahil simula na yung tag-ulan, hindi na ganun kainit, so bababa yung paggamit ng kuryente. So yun, it will tend to push down power prices. Kasi dahil yung demand bumababa na, normally, yung presyuhan sa merkado hindi na masyadong tumataas. Hindi tulad nung summer months kung saan mataas yung demand, usually ang presyo ay sumusunod, no? We look at the seasonality of consumption. Pag pumasok na yung July hanggang yung bare months, hanggang tumawid na yan sa February, medyo stable na po yung presyuhan at yung supply. And lesser demand simply means there is less pressure for prices to go up. Kahit pa tumaas ang transmission charge ng 2 centavos dahil sa ancillary services, natabunan ito ng pagbaba ng presyo sa spot market. Hindi rin gumalaw ang distribution charge ng Meralco, unchanged since August 2022. Hinimok din ng Meralco ang mga qualified para sa iba't ibang subsidy na mag-apply na para rito, kabilang ang Lifeline Discount Program para sa mga nakakatanggap ng 4Ps.
We are also encouraging our senior citizens to avail of the SC discount. Ito yung mga kumukonsumo po ay hindi humihigit sa 100 kilowatt hours. Meron din 5% discount po ito on certain components of the electric bill. At dahil cross-subsidy ito, ang mga hindi kasali sa programa ang sumo-shoulder ng diskwento para sa mga kwalipikado. Samantala, dahil rainy season na, tiniyak ng Meralco na handa sila sa matitinding pag-ulan at anumang aberya. This is part of our operational capability. Malaking bagay din talaga yung ginagawa naming investments sa aming distribution system, yung improvements para maharap namin yung mga posibilidad na malalakas na bagyo. Binahagi rin ito ang ilang safety reminders tuwing umuulan. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Pararamihin pa ang Bureau of Immigration personnel sa NAIA. Ayon sa BI, malaki ang matutulong nito sa pagpapaigting ng border control. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Asahan na raw ang mas maraming immigration officer sa Ninoy Aquino International Airport soon dahil pirmado na ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority at Bureau of Immigration ang Memorandum of Agreement para sa dagdag na BI personnel sa paliparan. Nasa 5 milyong piso kada buwan ang ilalaang budget para makapag-hire ng dagdag na immigration personnel para magmando sa NAIA. Popondohan ng MIAA ang programa at binubuo na ang isang technical working group para maging maayos ang implementasyon nito. Na matitiyak na po natin na pagdating sa mga peak hours, may mga tatao na po sa ating mga immigration booths. Pangalawa po, umaasa at matitiyak din po natin na itong mga tao na nagbibigay serbisyo ay mabibigyan ng karampatang sweldo in the form of overtime pay or honoraria. Ayon naman sa BI, malaki rin ang maitutulong ng programa para mapalakas ang border controls ng Pilipinas sa airport. Lalo't batay sa taya ng MIAA, higit 50.1 milyon na pasahero ang dumating at umalis sa NAIA noong 2024. We also plan to modernize not only yung pong facilities but also the way we conduct interviews pagdating sa mga immigration officers namin. So constant po ang training nila. Pagtitiyak naman ng Bureau of Immigration, tuloy pa rin ang pagkakaroon ng e-gate sa airport para sa mas mabilis na immigration processing ng mga biyahero. Kasunod ng bagong agreement na ito sa ginagawang modernisasyon ng NAIA sa ilalim ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ni ultrabilyonaryo Ramon Ang. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Ang puno ng niyog o ang tinaguriang Tree of Life pinapatay ng mga peste. Kaya ang gobyerno, iba't ibang intervention ang ikinakasa. Nagbabalik si Paulo Barcelon. Lampas kalahating milyong puno ng nyug na ang nadali ng mga peste sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Coconut Authority o PCA, kabilang dyan ang coconut scale insect o kokolisap. Doon sila sa puno ng nyog, sa leaves sila nakabase. Doon sila tumitira. Yan ay kapag hindi yan na agarang maaksyonan, mabilas itong mapinsala sa puno, lalo na kaya, kumbaga, sinisip-sip niya yung tinatawag nating nutrients o sustansya ng dahon ng nyog. Kabilang sa mga lugar kung saan may natagpo ang kokolisap ay mga nyugan sa Calabarzon, Bicol, Negros Island, Region 8, Region 9, Region 10, Region 13 at sa Bangsamoro. Nasa 3,600 farmers naman ang apektado ng kokolisap sa buong bansa. Paniwala ng PCA, klima ang isa sa mga nakikitang dahilan ng infestation. We can hypothesize by saying that the transport also of coconut from one area to another. Kasi I think there is a direct route from Zamboanga also going to the Negros Island. Maybe the volcanic activity has something to do with, but that's just a hypothesis for now, because that was also a concern in Batangas that the Taal volcano environment has also has a triggering effect on the resurgence of pests and diseases. Pero hindi dito nagtatapos ang problema ng mga nyugan dahil umaatake rin ang mga coconut spike moth o CSM sa Calabarzon. Isa itong uri ng insekto na kadalasang sumisira sa mga dahon ng mga mature na coconut tree. Lampas 20,000 coconut pounds sa Calabarzon ang apektado.
Bilang tugon, kabi-kabila ngayon ang ginagawang programa ng PCA, katulad ng pagputol sa mga apektadong puno, paggamit ng organic na pamatay insekto at crop insurance para sa mga apektadong magniniyog. Taya ng PCA, nasa 200 million pesos ang pinsala ng mga peste sa produksyon ng niyog ngayong taon. Pilipinas ang number 1 exporter at pangalawa sa pinakamalaking producer ng coconuts sa buong mundo. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Tahimik, walang usok, walang stress. Yan ang pangako ng unang electric taxi brand sa Pinas na Green GSM sa pag-arangkada nito sa streets of Manila. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Big win para sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagdating ng Green GSM, ang leading electric ride-hailing platform sa Southeast Asia na nakabase sa Vietnam. Isa ito sa mga bunga ng 2-day state visit ni PBBM noong 2024. Ayon sa kumpanya, hindi lang ito international expansion, pero clear reflection din ng kanilang commitment para sa mas sustainable na transportasyon sa Asia. So we started Green GSM and our ecosystem with a strong belief that transportation should move people's life forward rather than pollute their daily city life. Bukod sa mga sustainable na biyahe at trabaho, pinakamahalagang nakamit ng Green GSM sa kanilang 2 taong operasyon ang pagbabago sa commuting habit ng mga customer nila sa Vietnam, Laos at Indonesia. We place our drivers at the heart of our business. 100% of our drivers are carefully recruited, professionally trained and officially employed under full labor contracts with insurance benefits. This gives them long-term security and the confidence to grow with us. Bukod pa dyan, ang taxi fleet ng Green GSM ay mayroong AI-powered safety camera at smart incident response system. At ang mga electric vehicle, more eco-friendly pero may high-quality service sa tamang presyo. Originally, we will start in some city centers like Pasay, Makati, BGC or somewhere, because initially we have a limited number of the vehicles, so we cannot open for the whole city. But in the coming months, we will increase the number of the vehicles. So I hope we can serve more people in Metro Manila. Welcome development din ang pagdating ng Green GSM sa bansa para kay Transportation Chief Vince Dizon. Binigyang diin niya na kailangan ang mga foreign direct investment para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. I think the technology that GSM is bringing to us, bringing to the Philippines, especially in the area of mobility, which is a critical part of the President's socio-economic agenda, which is to make the lives of our people more comfortable and safer, at the same time protecting our environment. Your contribution here, Your Excellency, and to the officials of GSM Global is critical to make this pledge of our President possible. Para naman sa Trade Department, isa itong hakbang sa commitment ng gobyerno sa climate action. The Philippine government is going all out on sustainability and digitalization. Through the Bagong Pilipinas vision, we are creating an environment where investors, innovators like Green GSM can thrive while making a real difference in the lives of the Filipinos. Dumalo rin sa milestone event na ito si Economic Czar Frederick Go, na isa sa mga kumilos at patuloy na gumagawa para sa pagpasok ng mas marami pang investment sa bansa. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. 10 patay sa school shooting sa Austria. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tagumpay para sa mga kaalyado ng mga Duterte ang pagremand ng impeachment articles laban kay VP Sara sa Kamara. Pero para sa isa sa mga gumawa ng konstitusyon, salungat ang hakbang na ito sa saligang batas. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kung si Senator Bato de la Rosa ang tatanungin, maituturing na tantamount to dismissal na ang pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Pero taliwas ito sa posisyon ng isa sa mga mismong framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod. I disagree. Who is he to be able to conclude that? Is there anything there that says that the Senate voted 18-5 to dismiss? Meron ba? Ayon kay Monsod, mali at wala sa batas ang ginawang remanding of the impeachment articles. Pag sinabing pag binalik to remand, ibig sabihin na there's something missing or there's something wrong with the way you sent. And we're remanding you to correct whatever wrong or mistake you made. That's in ordinary proceedings. Ngayon, hindi ko maintindihan kung yung pinadala ng Senate na tawag nila remanding, what are they asking of the House? Sa batas ng Pilipinas, ipinag-uutos ang remanding ng kaso ng isang mas mataas na korte. Ginagawa ito kapag may nakitang error ang isang higher tribunal patungkol sa desisyon ng isang mas mababang korte. Isang halimbawa ay ang recent desisyon ng Court of Appeals sa acquittal ni former Senator Laila de Lima, kung saan ipinag-utos nila na ibalik ang kaso sa Regional Trial Court para isulat ng mas maayos ang desisyon. Sa kaso ng impeachment, wala sa konstitusyon ang remanding dahil walang mas mababang korte. House of Representatives ang naghahain ng kaso at magsisilbing prosecutors. Senado ang maglilitis. Kaya banat ng ilang legal experts tulad ni former Law Dean Mel Santamaria, mangling of the Constitution ang ginawa ng Senado. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Santamaria na hukom ang role ng isang senador sa impeachment. Ibig sabihin, hindi kasama sa kanilang tungkulin na maghain ng iba't ibang mga mosyon na layong harangin ng impeachment trial. There is nothing in the Constitution, neither in the rules of the Senate, that they can remand the articles to the House who already did their job. Nothing of that sort. So, by the clear wordings of the Constitution, to try and to decide, there was a violation already of that Constitution. Para naman kay former SC Associate Justice Antonio Carpio, malinaw sa resolusyon na hindi dismissal ang nangyari. Wala rin daw itong na-achieve, kundi galitin ang mga inip na sa paglilitis. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pasado na sa Senado on third and final reading ang anti-POGO bill. Pinaparusahan nito lahat ng may kaugnayan sa POGO bukod sa mga operator. Ang mga Pinoy na nawawalan naman o mawawalan naman ng trabaho, tutulungan ng Labor Department. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Bukasan na ang salot na dulot ng POGO. Yan ang pahayag ni Senator Win Gatchalian matapos ipasa ng Senado sa third and final reading ang Anti-POGO Act. Sa botong 23-0, lusot ang panukalang batas na tuluyang magbabawal sa offshore gaming operation sa Pinas. Hindi na pwedeng magbigay ng license ang PAGCOR o Ecozone Authority sa mga ito. Di lang operators ang papatawan ng parusa, kundi pati mga nagpapaupa, yung mga tumatanggap ng bets at nagpo-provide ng gaming content. Sa oras na maging batas, kailangang itigil ang operasyon ng existing POGOs at bayaran ang natitira nilang buwis. Ang sinumang Filipino worker na apektado ng ban, covered ng isang transition program ng DOLE. Nakapaloob dito ang training, upskilling at job placement assistance.
Unang pumutok ang issue sa Pogo nitong mga nakaraang taon matapos madawit ang nooy Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Guo sa di umano'y criminal activities nito. Sa isang raided Pogo hub sa Porac, Pampanga nitong 2024, naiwan ang bakas ng torture sa mga kwartong ito at mga gamit ng foreign workers. Kasama rin ang sandamakmak na SIM sa opisinang ito na para umano sa scamming ng mga dayuhan. Sa kabila ng strong message ni PBBM sa SONA niya nitong nakaraang taon na banned na ang mga Pogo, nasa higit 9,000 foreign Pogo workers pa rin ang nasa Pinas dahil sa procedural delays ng mga ito sa deportation. Ikinatuwa ni Senator Risa Ontiveros ang pagpasa ng panukala. Siya ang nanguna sa Senate investigation sa Pogos nitong nakaraang taon. Ang mga lalabag sa Anti-Pogo Act haharap sa harsh penalties. 6 hanggang 8 taong pagkakakulong ang pwedeng harapin kapag first offense na may multang 300,000 hanggang 15 million pesos. Nasa 30 to 50 million naman ang multa at 10 to 12 years in prison ang third offense. Ang guilty public officials mawawala ng retirement benefits at permanently barred from public office. Ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mangunguna sa enforcement nito sa tulong ng DOJ, DILG at DICT. Malinaw ang mensahe ng Senado sa pagpasa ng panukalang ito. The Pogo era in the country is over. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Hindi lang mga foreign vessel ang binabantayan ng mga otoridad sa ating karagatan, pati na rin ang iligal na droga. Milyon-milyong halaga na kasi ng shabu ang na-recover sa dagat, kabilang ang West Philippine Sea. Darito ang agenda report ni Francis Folve. Umakyat na sa higit 8 billion pesos ang halaga ng mga na-recover na shabu na lumulutang sa iba't ibang bahagi ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, mula ito sa mga nakuha ng mga mangingisda na halos 66 na sako o halos 1,300 kilo ng shabu. Unang nakuha sa dagat sa Zambales at Bataan nitong June 2. Pinakahuli ang isang sako na naglalaman ng 25 kilos ng shabu sa Ilocos Sur. So may recollection, although may mga nauna na po yan sa Pangasinan din at sa Ilocos po rin a few years back po. But I think this is one of the biggest, if not the biggest one na na-recover natin on one seas po. Dagdag pa ni Fajardo, kung pagbabasehan ng packaging ay malaki ang posibilidad na isa lang ang pinanggagalingan ng mga ito. Pare-parehong nagmula sa Golden Triangle ang mga kontrabando at posibleng ginagawang transshipment point ng mga sindikato ang Pilipinas kung saan ito pinapadaan ang kanilang mga illegal na droga na target ding iship sa ibang bansa. Posible rin daw na inanod ang mga ito dahil sa sama ng panahon. So, napaka-importante po ngayon yung pagtutulungan po natin at we also wanted to also give appreciation sa ating mga pakikisda na hindi nagdalawang isip, sir, na i-surrender po ito dahil yun din po yung apida namin na nakakilikin po na po sa mga makakakita, makaka-discover, report po yan. Dahil dito ay patuloy ang pagtutulungan ng PNP Maritime Group kasama ang PIDEA, PCG at Philippine Navy para sa mas maigting na pagbabantay laban sa mga kontrabandong ipinupuslit sa mga karagatang sakop ng bansa. Nagbigay na rin ng pabuya na 100,000 pesos sa bawat mangingisda na agad nag-report at nag-surrender ng mga droga sa dagat. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. 10 ang patay sa karumal-dumal na school shooting sa Austria. Ang suspect, isang 21-year-old na dating estudyante ng paaralan na nagpakamatay din matapos ang insidente. Ayon sa mga opisyal, mag-isa lang ito nang gawin ang krimen. Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril pero batay sa report, nakaranas umano ang suspect ng bullying. Nagdeklara na ng 3 araw na national mourning sa Austria. Nakauwi na ng Sweden ang activist na si Greta Thunberg. Dineport ng Israel si Thunberg na kasama ng ilan pang mga pro-Palestine activist na lulan ng hinarangan ng aid ship patungong Gaza. Una nang itinanggi ng Israel na dinukot nila ang mga sakay ng barko na maghahatid sana ng tulong sa mga apektado ng bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israel.
Malacanang, patay malisya muli sa girian ng Senado at Kamara. Susunod yan sa agenda. Traffic check ngayong Wednesday rush hour sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok sa Commonwealth Avenue habang light naman ang kabilang lane. Plunder, malversation at falsification, yan ang mga kasong inirekomenda ng Kamara laban kay VP Sara, kaugnay sa umano'y paglustay niya ng kanyang confidential funds. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. The ayes have it. The findings and recommendations contained in the committee report 1503 are hereby adopted. Matapos ang kaliwat ka ng mga hearing, aprobado na ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Nirekomenda nito ang filing of plunder at iba pang criminal charges laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal mula sa kanyang opisina at ang Department of Education na dati rin niyang pinamunuan. Base sa committee report, bukod sa plunder, haharapin din ng bise ang mga kasong technical malversation at falsification. Tumayo sa House Plenary Session Martes ng gabi ang chairman ng komite na si Manila Representative Joel Chua para ilahad ang buod ng Committee Report 1503 sa ginawang investigasyon kaugnay ng umano'y paglustay ng confidential funds ng OVP at DepEd mula December 2022 hanggang September 2023. As revealed during the committee hearing, the OVP received 500 million in confidential fund and 112.5 million for DepEd for the total disburse of 612.5 million of confidential funds under the directives of the Vice President. Kasama umano rito ang 125 million pesos na naubos sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Ayon kay Chua, hindi naging madali ang investigasyon dahil sa hindi madalas na pagdalo ng VP sa mga pagdinig at dahil hindi rin niya direktang sinasagot ang mahalagang tanong ng mga mambabatas. Ipapadala ng Kamara ang mga rekomendasyon sa ahensya ng pamahalaan gaya ng Ombudsman at Department of Justice para sa kaukulang investigasyon. Bukod sa pagsasampa ng mga kaso, inirekomenda rin ng komite ang pag-amyenda sa Joint Circular 2015-01 para sa mas mahigpit na pagbabantay sa paggastos ng confidential funds. Dahil ang alleged misuse nga nito, bahagi rin sa mga kinakaharap na alegasyon ni VP Sara sa kanyang impeachment case. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni FPRRD na i-disqualify ang 2 judge sa kanyang kasong crimes against humanity. Ayon sa unanimous decision ng plenaryo, walang merit ang mga akusasyon laban sa mga hukom. Pinadisqualify ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte sina Judge Rene Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Vieira dahil bias na raw ang dalawa. Malinaw na kasi umano ang posisyon ng naturang judges sa issue ng jurisdiction ng ICC matapos nilang payagan ang investigasyon sa drug war. BTS Jungkook at Jimin discharged na rin mula sa mandatory military service. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Dumistansya ang Malacanang sa umiinit na girian sa pagitan ng Senado at Kamara. Giit ng palasyo, walang kinalaman ng Pangulo sa naging takbo ng impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Dito kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment. May mga senador na busy sa pagtatanggol sa konstitusyon at mayroon din namang busy sa pagtatanggol kay VP Sara. Pero ang Pangulo, busy daw sa taong bayan. Ito ang sagot ng Malacanang kung may kinalaman ba si PBBM sa pag-remand ng impeachment articles pabalik sa Kamara, ilang oras matapos itong mag-convene bilang isang impeachment court. Ayon sa isang Politico article, double time na tinatrabaho ni SP Cheese ang dismissal ng impeachment base sa umano'y risky political backlash na maaaring matanggap ng Pangulo sakaling makonvict ang bise. Mariin na itong itinanggi ni Escudero. Hindi rin ginagalaw ni PBBM ang Senado ayon sa palasyo. Hindi po niya pinapansin sa ngayon kung ano nangyayari sa Senado dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. Pero ang personal na opinyon ni Castro, hindi raw niya malaman kung ano ang dahilan kung bakit kinakailangan pang muling iurong ang impeachment. Samantala, galit at dismayado raw ang Pangulo sa Villar-owned Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Bukod dito, under probe ng Prime Water sa Malolos, Bulacan. Hirit ni Castro. Bigyan natin sila ng chance. Although marami na nagrereklamo sa Prime Water, kung tutusin po, hindi po ito bagong problema. Dapat noon pa po ito natugunan. Ang sabi nga po nila, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Ang linyang ito, linya ni Senator-elect Camille Villar nang i-endorso ito ni VP Sara nitong nakaraang eleksyon. Sa ngayon, formal lang sinimula ng full legal review ng SIPCOR. Malapit-lapit na rin daw makapagbigay ng impormasyon o report ang palasyo sa kung ano na ang lagay ng investigasyon ng Prime Water Corporation. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Army, the wait for OT7 is almost over. Discharge na rin kasi sina BTS Jimin at Jungkook sa kanilang mandatory military service. Sa 7 miyembro ng BTS, si Suga na lang ang enlisted pero inaasahan na ring marerelease siya ngayong buwan. Kaya naman hindi na makapaghintay ang fans sa comeback ng K-pop supergroup na nakahiatus mula pa noong 2022. We're very enthusiastic, we're very excited and looking forward to all the events, to J-Hope's concerts and to Jimin Suga's next discharge on 21st. And then we're also excited to the concert and to other events that's happening. Talaga namang hit na hit pa rin ang Labubu lalo na sa Beijing. Nabenta sa auction ang isang human-sized figurine sa halagang 1 million yuan o higit $150 million rather. Yan na ang bagong sale record para sa isang blind box toy o yung mga collectible na nasa box at sorpresa ang design. Aside from the 4 feet tall statuette, halos 50 Labubu items pa ang ibinenta sa event. More than 1,000 bidders ang lumahok. Singerist na, jokerist pa. Sa kabila ng mga issue sa politika, nakuha pang magpakitang gilas at magbiro ni PBBM sa ilang public events. Nagbabalik ang ating Mojo Ivy Reyes. Mala Eric Clapton na. Kapag may natira pang lumpia, yan ang una ng naging sinasyaron. Mala Sharon Cuneta pa. Ito ang eksena ng Pangulo sa latest state visit ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. And promote and enhance its interests. At sa oath-taking ng 265 newly elected officers ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry.
Ahead of the President's Vendonneur on June 12, nadadaluhan ng iba't ibang heads of states. Mukhang marami pang baon na pakulo si PBBM. Noong nakaraang taon, humirit din ang Pangulo nang ipakilala ang First Lady. And of course, probably someone who you are actually more familiar with and spend more time with than myself, the First Lady Lisa Araneta Marcos. At sino bang makakalimot sa eksena ng Pangulo nang i-anunsyo niya ang balasahan ng kanyang kabinete? Honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Winelcome naman ni PBBM kahapon ang 4 na bagong ambassadors mula Pakistan, Kuwait, Saudi Arabia at Thailand. Ngayong taon, turning 76 ang diplomatic relations ng Pilipinas sa Pakistan and Thailand. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan. How refreshing it is, no, to see videos and look at videos of President Bongbong Marcos in a different light na ngayon kumakanta na siya. I've never heard him sing ngayon lang. Parang it humanizes him. Oh, it humanizes him and kaboses niya si Eric Clapton. Akala ko Erica Christensen. Kumakanta ka ba? Sa shower lang. Ay, sa shower! Oh my! Same. Oo nga. So, para sa akin naman kapani-paniwala yung sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi talaga nakikialam si Pangulo. Kasi nga naman, kung bumoto ang mga senador for or against that resolution, sabi ni Yusek Claire Castro, kailangan nilang panindigan at panagutan yan. Kaya kung sino man ang nakikita ng publiko ngayon na umiiwas o sumusulong sa mga interes nila, sila ang mananagot dyan, hindi ang Pangulo. Di ba? Ikaw, naniniwala ka? Na hindi nakikialam ang Pangulo. Siya ang maging unang presidente na hindi nakialam sa separation of powers. Congratulations kung ganun talaga. Ayan, nagsalita na naman ng lumang tao na ang dami ng presidenteng nakita sa kanyang buhay. Oo, tama ka rin, ano? Talagang kung sakasakali siyang kauna-unahan. Dami nating narinig kasi ng mga nakaraang administrasyon, di ba? Na correct. Talaga namang merong mga... Hindi lang yun. This is an administration of firsts. Yeah. Right? Like for example, this kind of proceeding na sa ganitong timing. First VP, nakatandem niya, supposedly noon. Yes. First time na binalibag yung binalibag yung impeachment complaint pabalik ng Kongreso. Ng Kongreso. Yes, so ako, I'm very interested to find out the reaction of the Speaker. Ang daming unprecedented. Oo. Tingnan natin. Bukas, kaya abangan ninyo ang ating agenda tomorrow. Exciting. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Holiday bukas. Holiday bukas. Tayo lang ang walang holiday, Erica. Go ahead. At because of that, ako naman po si Erica Christensen Lee. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.